Aksidente sa Maynila, 10 ang sugatan matapos mawalan umano ng preno at araruhin ng isang jeep ang ilang sasakyan sa Recto Avenue. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Hulikam na tumilapon mula sa e-trike o tuktok ang babaeng ito. Nakaladkad naman ang lalaking ito ng isang pampasaherong jeep. Agad na nakatayo ang babae pero ang lalaki matagal nakahandusay sa kalsada. Pasado alas 10 kagabi nang mawalan ng preno at araruhin umano ng jeep na ito ang mga nakahintong sasakyan sa panulukan ng CM Recto Avenue at Reyna Regente Street sa Maynila. Ayon sa investigasyon, 6 na sasakyan ang sangkot sa insidente, kabilang na ang motorsiklong ito na pumugit na sa jeep at sa delivery truck. 5 sasakyan ang inararo ng jeep kabilang ng 2 tuktok, 2 motorsiklo at 1 truck. Nung nawalan po ng preno yun, inararo na po kami sunod-sunod. Yung pasahero kong 2 na nakaupo rito, nalaglag po yung isa habang gumugulong yung takbo nito. Sa inisyal na tala ng Manila DRRMO, 10 ang sugatan, 6 ang isinugod sa ospital. 2 ang medyo malala, tapos yung iba possible fracture. Natulungan naman kami ng mga volunteers para kasi kulang yung ambulance namin talaga eh. Guguan yung nauna talaga eh. Yung isa naman, abrasion lang. Kwento ng driver ng delivery truck, matuloy na ang takbo ng jeep bago pa ito bumangga sa kanyang sasakyan. Nagka-phobia lang, parang ayaw na mag-drive eh. Kung mamamatay man ako, hindi na ako magdadrive sa kabilang buhay. Laging may na-aksidente dito. Hindi na namin mabilang pero kasi itong lugar na ito talagang intersection eh. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Nasa kustodiya ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng jeep na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to properties and physical injuries. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, lumabas na at nag-dissipate o nalusaw ang binabantayang low pressure area na nasa hilaga ng bansa. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon, habang mga local thunderstorm naman sa nalalabing bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan ngayong araw dito sa Metro Manila. Samantala, natagpuan ang bangkay ng isang engineer na kabilang sa 2 namatay matapos tumama ang barge at tugboat sa F. Manalo Bridge sa Marikina River sa kasagsagan ng masamang panahon ito pong nagdaang linggo. Balitang hatid ni EJ Gomez, exclusive. Sa videong ito, kitang pinagtutulungan ng mga otoridad ang pagkuha sa bangkay ng isang lalaki mula sa ilog. Retrieval operation yan ng Pasig City BFP Marine Fire Search and Rescue Unit kasama ang Pasig City Police sa MRR Street, Barangay Pineda sa Pasig City nitong linggo. Ayon sa pulisya, kabilang ang biktima sa mga hindi nakaligtas sa naganap na barge incident noong kasagsagan ng bagyo na tumangay ng mga barge at tugboat at bumangga sa F. Manalo Bridge. Itong insidente na to is kinokonek ko sa nangyaring sakuna dito sa may F. Manalo Bridge. Sabi nung asawa niya, yung biktima natin, tinangka pala na itong tulungan yung mga kasama niya during yung pagragasa nung bagyong Karina. Yung pala nadamay siya, nasama siya sa namatay. Mismong asawa raw ng biktima ang nagkumpirma sa pulisya ng pagkakakilala ng lalaking nasawi. Nalaman nila, pamilya nila na ang natagpo ang lulutang na bangkay dun sa ilog is yung asawa niya dahil sa nakita niya itong tato dun sa kaliwang kamay at saka yung ano niya, yung amulet, yung anting-anting na nakapulupot sa bewang. Ayon sa mga tauhan ng Pasig City BFP Marine Fire Search and Rescue Unit, isang bangkero ang unang nakakita sa bangkay ng biktima na lumulutang sa ilog na inireport sa command center ng Pasig. Nung that time pumunta po kami dun sa scene, nakarating kami doon, kasama po yung taga-PNP. Nakita namin yung victim na nakadapa po. Napansin namin na nakatali na yung victim, tinali na ng bangkerong nakakuha sa gitna, tinali na sa gilid para hindi na maanod ng tubig. Base sa inisyal na investigasyon, nagtatrabaho raw bilang second engineer sa isang marine shipping company ang biktima. Nakatira raw sa Cuyo, Palawan at lumuwas ng Maynila para maghanap buhay.
Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang kaanak ng biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila po ng umiiral na price freeze sa Metro Manila, kasunod pa rin po ng pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat, nagtaas presyo ang ilang pangunahing bilihin tulad po ng gulay. Gaya sa Blumentritt Market sa Maynila, ang kamatis at carrots nasa 160 hanggang 200 pesos ang kada kilo. Pumalong na rin po sa 160 pesos per kilo ang kalamansi na dati nabibili sa 120 pesos. Ang talong nasa 100 hanggang 150 pesos ang kada kilo. Ayon sa mga nagtitinda, malulugi raw sila kung hindi tataasan ang presyo ng kanilang ibinibenta. Kaya ang ilang mamimili, tipid at paunti-unti muna ang bili ng gulay. Ayon sa Department of Trade and Industry, sako po ng ipinatutupad na price freeze ang karne, gulay, tinapay at iba pang bilihin mula sa mga lugar na nasa state of calamity. % ng mga pampublikong paaralan sa bansa ang nagbalik eskwela kahapon. Ayon po kay Education Secretary Sunny Angara, mahigit 840 paaralan ang pinagpaliban muna ang pagbubukas ng klase dahil sa epekto ng hanging habagat at bagyong Karina. Maliit lamang daw yan na porsyento, pero kailangan daw nilang magsagawa ng Saturday classes dahil dito. Batay po sa datos ng DepEd, mahigit kalahati ng mga hindi nagbukas ng klase kahapon ay mula sa Central Luzon. Ang bilang naman po ng mga nag-enroll ngayong taon, umaabot daw sa mahigit 20 milyon sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa mga hindi pa nakakapag-enroll, pwede pa rin naman daw yan hanggang Setyembre. Isa ang patay habang mahigit 30 ang sugatan sa pagsabog ng isang gusali sa Legazpi, Albay. Sa Mangaldan, Pangasinan naman, patay ang isang lalaki matapos na makaladkad ng dump truck. Ang mainit na balita hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV. May mag-amang nabangga at nakaladkad ng dump truck sa Mangaldan, Pangasinan. Papunta sana sila sa isang lamay nang mangyari ang insidente. Nasawi ang 27 anyos na anak na isang OFW. Inoobserbahan naman sa ospital ang amang 50 anyos na nagtamo ng mga sugat. Masasabi ko lang is lahat ng magkakaya namin gawin sa kahuli-hulian ng aming kalakasan. Bibigay namin yung hustisya na karapat dapat para sa kanya. Sumuko ang 19 anyos na suspect na wala pang pahayag. Sa San Vicente, Ilocos Sur, duguan ng isang lalaki nang maabutan ng mga otoridad na naipit sa minamaneho niyang mini truck. Sumalpok ang mini truck sa poste ng Welcome Ark ng probinsya. Halos 1 oras bago natanggal sa pagkakaipit ang driver na ngayon nagpapagaling na sa ospital. Base sa investigasyon ng pulisya, ang sugat na natamo ng biktima ay hindi nakuha sa aksidente kundi sasaksak sa kanyang braso. Makikipagkita raw sana ng biktima sa babaeng textmate. Nang makarating sa kanilang meeting place, lalaki ang dumating at nanaksak sa biktima. Sa takot at pagmamadaling isugod ang sarili sa ospital, nadisgrasya ang biktima. So na dati katetex ng babae, kalibin na rin suspect, isang selos. Dahil sa palitan ng text messages, naaresto ang nanaksak at kanyang live-in partner. Dahil victim dito San Vicente, no, ang gapukan niya nakit. Inamin naman nga dahil cellphone number nga dahil kit bagi na. Ang ginamit na patalim, isinuko ng suspect na nagsisisi raw sa nagawa. Hindi nakapanayam ng news team ang suspect at kanyang live-in partner na sumasailalim sa inquest proceedings. Pareho silang maharap sa kaukulang kaso ayon sa PNP. Sa Buena Vista, Quezon, patay ang isang batang 1 taong gulang matapos masagasaan ng isang rescue vehicle. Yung victim na bata na 1-year-old ay kasama ng ate niya, parang 15 years old. Yung akay-akay niya po, bumili siya sa isang tindahan, parang nalingat siya, sir ba? Tapos nabitawan niya, yung bata tumawid. Dead on arrival ang bata sa ospital. Base sa investigasyon, hiniram ng isang non-government organization ang sasakyan ng LGU para lagyan ng relief goods.
Hindi raw nakita ng driver ng sasakyan ng bata. Nung napansin niyang parang dumaan siya sa hump, tumigil siya, yun na, nakita na nagulungan yung bata. Ayon sa mga pulis, nagkaareglo na ang magkabilang panig. Babayaran nila yung sa funeral ng bata and financial assistance. Okay. So sa ngayon po nag-execute po yung tatay ng affidavit of disinterest to file action. Sa Legazpi, Albay, isang patay at mahigit 30 ang sugatan sa pagsabog sa isang gusali sa barangay Pinarik. Tinatayang nasa 7 tindahan naman ang napinsala. Nadamay rin ang ilang sasakyan na nakapark sa labas ng gusali. Sa inisyal na investigasyon ng Legazpi City Police Station, mayroong okasyon sa isang food stall sa lugar nang mangyari ang pagsabog. Nagluluto po ako that time, tapos bigla pa ako may narinig na pagputok po. Kala ko po, transformer, tapos nung lumabas po ako, nakita ko po, sumabog po yung sa building. Sobrang lakas niya po, para po siyang lumindol. Gas leak ang isa sa mga tinitignang pinagmulan ng pagsabog. Base naman sa ginawang inspeksyon ng PNP EOD, negatibo ang lugar sa bomb threat. Wala pong nangyaring sabotayo, ano pa man, it is a matter of talagang aksidente. Aksidente lang po yung pangyayari nito na pagsabog ng LPG. Kaya nga po LPG tank yung ano yan. So, nirolled out na ng EOD natin na walang explosive. Itinurn over na ng pulisya sa BFP ang pagpapatuloy ng investigasyon. Russell Simorio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.